Sabi niyo po, Ama, mapalad ang taong walang ibang inaasahan kundi kayo. Opo, Ama, kami po, wala po kaming ibang inaasahan kundi kayo po, malakainan. Kaya po, Ama, sa umaga na ito, nanampalataya po kami, Ama, na kayo po, Ama, kasama namin. Dahil ang sabi niyo po, isa man o dalawa, tatlo na nagkakapipon sa iyong banal na salita, ay nasa aming kang kaligitnaan, malakainan. Kaya po, Ama, samahan niyo po kami sa aming pagbubulay-bulayan ng salita ninyo, mga Panginoon, na pumasok po ito sa puso't isipan namin, dumimo sa bawat isa, mga Panginoon, at ito po maisagawa nila. Lord, salamat po sa umaga na ito. Itago niyo pa ako sa iyong likuran at kayo lang po makita dito. Kayo lang po paparangalan, mga Panginoon. Kayo lang po mataas dito, mga Panginoon. Kaya, Ama, salamat, Ama, sa umaga na ito. Ingatan niyo po ang bawat isa. I-bless niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo po ng karunungan, pangunawa ang bawat isa. Ingatan niyo po ang buong pamilya, buong sambayan ng bawat isa. Lord, salamat po kayo sa umaga na to. At hindi po ito aksidente po, Ama, na nagsama-sama kami. Kalooban niyo po ito, Ama, na magsama-sama po kami dito para marinig po ang iyong banal na salita, Ama. Lord, salamat po, Panginoon. Sa umaga na to, binabalik ko po, Ama, na maingat at mata sa mga aming papuri, pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ito yung ano natin, yung kay Apostol Pedro, Apostol Pablo, ang pagtawag kay Saulo. Ang pagtawag kay Saulo. Si Pablo kasi nung unang panahon, siya yung tumutugis, siya yung pumapatay doon sa mga naglilingkod, sa mga pinag-aaralan natin ngayon, sa mga lingkod ng Diyos. Pinapatay niya, dadala niya na nakagapos, tapos pinapakulong, pinaparusahan niya. Ang lahat na naglilingkod dito sa ginagawa natin ngayon, nung unang panahon, yung sumusunod kay Kristo. Kasi nga, ang pagkakala ni Apostol Pablo na yung ginagawa niya tama. Oo, ang akala niya, ang ginagawa niya tama. Pero nung bandang huli, hindi na pinayagan siya ng Panginoon kasi ang ginagawa niya talaga puro pamatay. Pinapatay niya ang mga lingkod ng Diyos. Oh, paano tinawag si Pablo? Doon sa mga kasalanan na mga ginawa niya, hindi siya pinintulutan na gawin niya uli o magawa niya pa ang mga kasalanan na yun. Kaya mga kapatid, tinan natin ngayon, tayong magkakasama. Noong una hindi naman ako ganito. Oh. Pero bakit ngayon ito na ako? Isa na ako sa nagpapayag. Yung sinasabi ko yun kasi nandito ako sa harapan nyo, nagpapayag ako ng salita ng Diyos. Kagaya rin ninyo, kung paano tinawag si Pablo, ganun din ang mangyayari sa inyo. Oh. Kasi si Pablo, tinawag si Apostol Pablo nung panahon na siya ay pinapatay niya ang mga lingkod ng Diyos. Kaya hindi na siya pinayagan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo ang akala lang kasi natin, wala tayong kasalanan. Pero kailangan talaga. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang tumupad at tumanggap sa mga utos ko, ang siyang umiibig sa akin. Yun ang sinabi ng Diyos. Kailangan talaga may pagtupad tayo, may pagsunod tayo doon sa mga pinag-uutos niya. Oh, ngayon dito, babasahin na natin itong ang pagtawag kay Saulo. Ang sabi dito, samantala, sabi dito, patuloy ang pagbabanta ni Saulo na ipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Isipin mo, mga alagad ng Diyos, ipinapatay ni Saulo. Oh. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Ibig sabihin sa mga ginagawa nila, babae man o lalaki, wala siyang pipiliin, dadalhin niya na nakagapos papunta sa Jerusalem. Kasi nga, ang pagkakala niya na tama yung ginagawa niya. Kasi si Pablo, ano yan isa yan, pari din yan abogado rin yan si Saulo. Matalinong tao yan, si Saulo, matapang na tao. Oo. Pero dahil sa mga akala niya, nagawa niya ito para patayin yung mga taong naglilingkod sa Diyos, sabi dito. At humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya ron kaanib sa daan ng Panginoon. Ito na.
Naglalakbay si Saulo, verse 3. Naglalakbay si Saulo papuntang Damasco. At nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabing, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Ano sagot ni Saulo? Noong verse 5, sabi niya dito, sino kayo, Panginoon? Tanong niya. O tinan mo, sa kabila ng kalupitan ni Saulo, doon sa mga taong naglilingkod sa Diyos at pinapatay niya, hindi na siya pinayagan ng Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos? Binulag siya dito eh. Binulag siya dito ng Diyos. Kasi nga wala na, sobrang lupit niya. Siguro kung titingnan natin sa aktual siguro, mas grabe pa ang mga ginagawa ni Saulo nung unang panahon. Kung ano talaga yung mga kasalanan ng mga ginagawa niya, mas grabe pa siguro kasi doon siya inaakala natin. Hindi na siya pinayagan ng Diyos na siya gumawa pa ng hindi tama. Oh. Kaya nung siya papunta sa Damasco, nakakita siya, sabi dito, nung malapit sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sa tingin niyo ba, kung tayo hindi magbabalik loob sa Diyos at ganito lang ang layunin natin, hindi ba natin inuusig ang Diyos? Isa yun sa pag-usig. Kasi ang gusto ng Panginoon, magbalik loob talaga tayo sa Kanya. Hanggat hindi tayo nagbabalik loob sa Kanya, isa yun sa pag-uusig. Ano ba yung usig sa Bisaya? Pag-uusig, yung para to, malapason ba ito? Yung isang pag-uusig, yung parang malapason na tapos matinumanon. Oo. Parang ganyan. Oo. Gusto mo yung masunod yung sayo lang. Oo, parang ganun. Bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Sabi naman ni Jesus dito, ako si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Tumayo ka at pumasok sa lungsod at do'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Ito na. Ito na yung title natin, ang pagtawag kay Saulo ito eh. Mula doon kung saan siya nanggaling, kung ano yung mga pinanggalingan niyang masasamang bagay. Tayo, ang totoo talaga, di ba ang Diyos naman, bumaba ang Diyos para doon sumasama kasi nga tayo masasama na lahat eh. Wala nang kaligtasan ng tao. Kaya ang Panginoon bumaba siya para iligtas tayong lahat. Kung tatanungin natin, walang may nakasunod doon. Walang may nakasunod. Kung anong may gusto ng Panginoon, walang may nakasunod noon unang panahon. Kaya ang Diyos nagpakatao siya para tubusin tayo sa mga kasalanan na nagawa natin. Kasi ang akala lang kasi natin, kagaya ngayon, simple lang. Pero hindi natin alam na tayo nagkakasala na sa Diyos. Unang-una, hindi tayo nanalangin sa umaga. Pagtulog, hindi tayo nanalangin. Hindi tayo marunong magpasalamat. Kung bakit tayo kumikilos, bakit tayo nakakita, bakit tayo nakapagtrabaho. Dapat nagpasalamat natin anumang bagay meron tayo sa Diyos. Yun ang tandaan natin lagi, mga kapatid. Ako si Jesus ang iyong inuusig, tugon ng tinig. Sa kanya, tumayo ka, pumasok sa lungsod at do'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Ibig sabihin, may plano na ang Diyos. May plano na ang Diyos kay Apostol Pablo. May plano na siya. Bago niya pagawin ito. May plano na siya. Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo. Nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya makakita. Kaya siya ay inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom sa loob ng 3 araw. Isipin mo yan, Hihintayin pa ba natin magkasakit na tayo? Bigyan pa tayo ng ng Panginoon bago tayo manumbalik sa Kanya? Kasi tayo, kaya itong
pagsasama natin ngayon, gaya ng sinabi ko nung una, hindi to aksidente na tayo pagsama-samahin. Dahil unang una, hindi ko naman kilala ang iba sa inyo. Pero bakit ngayon nagsama-sama tayo? Siguro, hindi siguro, plano ito ng Diyos. Plano ito ng Diyos na magsama-sama tayo para marinig nyo ang salita ng kaligtasan. Salita ng kaligtasan ito eh. Ito binabasa natin. Salita ng kaligtasan ito. Alam mo, si Pablo, tingnan mo, matapang na tao, di ba? Nung panahon sana nung nabulag siya, dapat magagalit yun. Kasi matapang siya eh. Pero hindi, nagpakumbaba siya. Doon pa lang nakita na ng Diyos. Sino po kayo, Panginoon? Nakita na ng Diyos kung gaano kababa ang loob ni Pablo. Yun, nakita ng Diyos yun. Tapos, yun nga, isa siya sa tinawag. Isa siya sa pinili. Yung sabi dito sa Bible. Ito. Sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalan ay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamagitan ng isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kalye, tinatawag na tuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Siya'y nananalangin. Siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita kaniyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang muli. Tinan nyo. Si Saulo, nung nagpakumbaba siya, nakita ng Diyos na nagpakumbaba siya. Si Saulo, at na isang pinili ng Panginoon, binulag niya, di ba? Dahil nga doon sa mga ginawa ni Saulo. Pero, may nagkahandang tao para siya pagalingin. Pagalingin ng Diyos. Ito na si Ananias. Si Ananias, siya ang hinanda ng Diyos na para magpagaling kay Saulo na makakita siyang muli. Ang sabi dito, sa isang pangitain nakita kaniya pumasok sa kinaroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya ay makakitang muli. Ayan na, makakitang muli. Sumagot si Ananias. Sabi dito ang Panginoon ang kinakausap nito. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po akong nabalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Takot at takot si Ananias, kasi alam niya Alam niya kung anong klaseng tao si Pablo. Alam niya na talaga ang pinapatay nito yung mga tumatawag sa pangalan ni Jesus. Sabi dito. Kaya siya, takot at takot siya. Pinaliwanag niya sa Diyos. Pero ano sabi ng Panginoon? Sabi dito, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakalala ang aking pangalan sa mga hintil. Tayo yon, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Yun pala, pinili pala si Pablo ng Diyos. Ito, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya ay pinili ko. Pinili pala si Pablo ng Panginoon. Para saan? Bakit pinili si Pablo? Para maipahayag ang magandang balita doon sa mga tao. Na sabi niya dito, agad nagpabautismo si Pablo at nangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Tingnan mo. Kung paano naging masunurin si Pablo nung panahon na siya naging matapang at siya naman tinawag ng Diyos kung paano siya sumunod sa Panginoon. Ulitin ko, sabi dito, ngunit sabihin sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya ay pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Alam mo, sa pagpapayag ng salita ng Diyos, hindi biro ito. Hindi biro. Kasi hindi mo naman ito mapapaliwanag kung ganun-ganun lang. Sige, maghanap kayo marurunong niya, magbasa kayo, tapos paliwanag nyo.
May hirapan kayo, maliban na lang, samahan kayo ng banal na Espiritu. Hindi yun talaga mapapaliwanag to eh. Mahirap ipaliwanag yung ganito. Oo. Maliban na lang, samahan kayo ng Diyos na siya magtuturo talaga sa inyo. Yung sabi ng Panginoon, ang magiging patnubay natin magpakailanman ang banal na Espiritu. Siya maging tuturo sa atin, siya magpapalala sa atin kung ano yung ipapaliwanag natin. Kaya nga, hindi ka dapat magmalaki. Kagaya ko, hindi ako pwedeng magmalaki sa inyo, hindi. Ang itataas mo dito ang Diyos. Siya lahat. Kasi hindi mangyayari ito kung hindi galing sa Panginoon. Siya lahat ang dapat parangalan. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Marami pang sasabihan ka pa, ito, nasiraan na at ang ulit to. Ayan, mga buwang agin yan. Marami ako naririnig ng ganyan, na marami ako nababalitaan na gano'n, inaano nila. Pero hindi. Hindi. Mapalad tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, Ama, salamat. Dahil hindi mo pinunawa doon sa mga marurunong, sa mga pantas. Kundi pinaunawa mo doon sa mga tao, ang isip ay halintulad sa bata. Alam mo yung bata, pag ginanon mo yan, maya-maya bati na naman kayo. Yun ang gusto ng Diyos na maging ugali natin. Na pag ikaw, ginanon ka, hindi ka magal, maya-maya, umiyak ka, maya-maya bati na naman kayo. Yan ang gusto ng Diyos. Pinaunawa sa atin ang salita, pinarinig sa atin ang salita na ito. Kasi nga, ang mga ugali natin lahat, halos puro parehas. Ako, kabisado ko na yung mga ugali natin. Lahat. Alam ko lang kung paano ang maliban na lang doon sa mga nakasama ko pala ngayon. Pero tandaan ninyo, hindi kayo sumama dito dahil sa trabaho lang. Sumama kayo dito dahil ang gusto ng Diyos, marinig ninyo ang salita ng kaligtasan. Kaligtasan ito, ibinabasa natin. Ulitin ko, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya ay pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang isin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito, ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan lang ikaw ay pupunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon din may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo, kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. So, kita mo na? Nawala na ang kanyang sakit. Natanggal ang kanyang sakit. Nagpagamit siya sa Panginoon. Tapos agad siya nagpabautismo. Oo. Kumain at balik ang kanyang lakas. Kasi 3 araw siya na hindi kumakain. Isipin mo yan. Ibig sabihin, sa kabila ng lahat, kung ipapalagay natin ito sa mga sarili natin, kasi ang iba nagkakasakit. Ako, sa akin ganito, nagkasakit ako. 1 taon akong halos nakaratay sa nabutas. Doktor, 2,000 ginastos ko. Umuwi ako, alam mo, ang nakagaling sa akin, ano lang? 50 pesos lang na ugat ng kahoy at saka yung dahon. Kasi yung sakit ko, pasma sa init. Pasma sa init. Alam mo yung panalangin ko noon, ganito. Nung kasalukuyan ako, masama pa, maano pa yung katawan ko. Ang sabi ko, Panginoon, kung ako po, Ama, bubuhay niyo pa, salamat. Lord, kung hindi naman, bahala na po kayo sa akin, malapay na. Kasi pag hindi ko talaga kaya, gumaganon ako sa sobrang sakit. Parang na talaga ako. Pero hindi niloob ng Diyos na ako mawala. Hindi niloob ng Diyos. Yung pala, bakit? May plano pala ang Panginoon sa akin. Kagaya rin ninyo, may plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ikaw, sino man sa atin, may plano ang Diyos sa atin. Kaya dapat yun ang alamin ninyo. Kung ano talaga yun. Ito mga pinapangaral natin, ito salita ng Diyos yan. Ang gusto ng Diyos sa atin, magbalik loob tayo. Paano ba magbabalik loob?
Nasabi ng Panginoon, ulitin ko ulit, ang tumupad at tumanggap sa mga utos ko ang siyang umiibig sa kailangan tutupad ka talaga sa mga utos niya. O, gumawa ka talaga. Yun ang gusto ng Diyos. O, saglit na lang ito. Ano na to. Kaya, dapat maunawaan natin kung bakit mamaya pag natulog ka na bulay-bulayin mo, bakit kaya lagi na lang namin narinig ang salita ng Diyos? Ito ba kaya ay kalooban ng Panginoon? O kalooban lang ng tao? O kagustuhan lang ni Inting? Hindi po, wala po kami ang Diyos lahat. Siya. Hindi aksidente ito na nagsama-sama tayo dito. Niloob ng Diyos ito para marinig natin lahat ang salita ng Diyos. Yung ang pagkatawag ni Saulo, kung paano si Saulo sumunod, di ba? Ang sabi dito, tumayo siya at nagbabautismo, kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Sabi dito, si Saulo isang araw nakasama-kasama ng mga alagad sa Damasco. At agad siyang nangaral. Uy, diba? Agad siyang nangaral. Tingnan mo, kababautismo pa lang, kasama siya ng mga alagad sa Damasco, sabi dito. At agad siyang nangaral sa mga sinaguga na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. O nagtaka kasi hindi nga siya ganun eh. Kagaya ko noon, nagbibit-bit ako ng Bible. Nakita ko yung may jeep doon sa kabilang tulay. Sa atin, nila Philip, yung malugan, yung may-ari ng jeep ba, na masada. Nakita niya ako noon, nagdadala akong Bible eh. Sabi niya sa akin, sabi ko, ito na ako ngayon. Bakit itatago ito? Hindi. Ang sabi ng Panginoon, ang magmakahiya sa akin, ikakahiya ko rin siya. Ilantad mo kung ano ka, ilantad mo. Yung nga magsasabunga, dala-dala na sabunga, may manok eh. Ganyan, no? Ang ganda ito, galing makulog to. Di ba? Ito, sang galing ito. Mula sa Diyos ito, mula sa Diyos. Ang salita na to, sinulat ito ng mga marurunong na tao at kinasiyahan sila ng banal na espiritu. Kaya nagawa nila ito lahat. Hindi ito masusulat ng ordinaryong tao lang. Hindi nila ito magagawa. Tingnan mo ha, sabi dito, nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang dating umuusig doon sa Jerusalem? Sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus? Tanong nila. Hindi ba't naparito nga siya upang sila'y dakpin at dalhing nakagapo sa mga punong pari? Tinan mo. Ngunit lalong naging makapangyarihan ang pangaral ni Saulo. At walang may sagot ang mga Hudyong nahirahan sa Damasco sa kanyang pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Di ba? Kaya nga tayo mga kapatid, dapat maunawaan natin kung ano talagang kahalagahan nito. Isipin nyo na lang ako, yung mga nakakilala sa akin. Kung titingnan natin, anong uri din na tao ako. Di ba? Pero sa kabila ng lahat, dahil nga inaangking ko na yun na isa ko sa pinili ng Diyos. Inaangking ko na yun na isa ko sa pinili. Kaya nga ako, sabi ko nga sa sarili ko, sabi ko, Lord, salamat sa kabila ng lahat ng mga nagawa ko ng mga karumal-dumal na hindi naayos yung banal na kalooban, malapan salamat po, Ama. Dahil nandiyan po kayo lagi sa akin. Kaya ang sarap talaga kung tayo nakakapag-lingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, pilitin natin na mangyari sa atin ito. Hindi yung nakapakinig lang tayo na para yung pinapakinggan natin na ilalabas lang dito. Dapat ipasok ito sa puso ninyo. Namnamin nyo mabuti yung mga paliwanag, bagamat kulang sigurado. Alam ko na ito may patnubay ang banal na espiritu nito para tumimo sa puso ng bawat isa sa inyo. Kaya ako, kagaya nga ngayong araw na to, tingnan nyo ha. Sabi ng asawa ko kahapon, Inting, magsisimba kami ngayon. Hindi ba kayo matutuwa na yung mga asawa ninyo sasabihin na, Darin, magsisimba kami yan na. Siyempre, tuwa kayo kasi mga asawa kayo. Ako, ang tuwa ko sa asawa ko, talagang
Pag sinasabi nila na magsisimba kami, kahapon ako magsimba kayo ba? Oo naman, magsimba kami. O, tingnan mo, may naman pa. Oh, di ba napakasarap tingnan, napakasarap pakinggan. Pero yung Daryl, asawa mo, giinom kami. meron kaming tagay mamaya eh. Nakahanda na nga eh. Oo, di ba? Masarap ba pakinggan yan bilang lalaki tayo? Hindi. Kasi ang gusto natin sa mga asawa natin, madala rin natin sila sa tamang pamamaraan, Amen. sa tamang buhay, Amen. sa tamang layunin, no, na binibigay sa atin ng Diyos. Oo. Walang natutuwa talaga ako. Kasi, hindi, magsisimba kami. Oh, binilhan ko si Joy ng pansimba niya. Binilhan ko siya ng sapatos, pansimba niya. Ako, sarap niyan pag may asawa mo ganyan, di ba? Amen. Pagdating sa bayo, yakapin mo agad. Oh, di ba? Yakap ng pagmamahal, tuwa.